guys! Welcome to my vlog! channel. Game na. So, I'm Jolus Tolentino Barros. I'm Shaina Marichua. I'm Trisha May Caritana. I'm Kenji Garcia. So, yung topic namin guys is OBS or Open Broadcaster Software. So, ayun. Guys, sasabihin namin is yung what is OBS and why do we need it? So, OBS is Open Broadcaster Software. It's a free program that helps you connect and stream your content from your computer to band. You will need this program to prepare your content such as audio or video. To activate your camera and microphone for live streaming, you can download it. So next, And OBS has the following system requirements. So first is compatible with Windows or Mac or Linux. Ay, Linux pala. Siya yung na mag-share. Ako na magsabi. Ako na mag-share. So, ayun nga guys. Yung OBS daw ay compatible sa Windows, Mac, tsaka yung Linux. Sunod naman yung AMD FX series or Intel i5 2000 series. Yung pinaka-ano na yun eh. Yung nasa ano na natin. Sa edge na natin yun. Sunod naman yung at least 4G or 4GB or 4 gigabyte of RAM. Recommended but not necessary. So, if you're not experiencing issues with OBS, please refer to their support page here. Kailan pupuntahan nyo to guys? Pipindutin yung here para malapit. Guys, kapag naman, so ayun guys, kapag naman may gusto kayong malaman about dun sa OBS, pwede nyo naman siyang i-search sa Google. May mga suggestions naman na may offer naman silang mga sagot doon na Suggestion maka-help na. sa inyo para malaman ninyo and para ma-understand ninyo. Tapos yun guys, may next na silang sasabihin. so ano nga ba yung OBS? Open Broadcaster Software, also referred to as OBS. It is a free open source software suite that is used for recording and live streaming. OBS is used to capture and record your screen while also capturing audio. Notably popular with Twitch streamers. This software eliminates the needs for an internal capture card that can be fairly expensive. OBS was released in September 12 and continues to receive updates regularly to improve user experience. OBS and OBS Studio were created and are maintained by Jim. The open source project is continuously improved and developed by OBS Studios contributors. Open Broadcaster Software, also referred as o mas kilala bilang OBS, is a free open source software suite that is used for recording and live streaming. OBS is used to capture and record your screen while also capturing audio. Notably popular with Twitch streamers, this software eliminates the need for an internal capture card that can be fairly expensive. Ayun. O yung OBS daw, ni-release noong September 2012. At patuloy ito nag-update regularly to improve user experience. OBS and OBS Studio were created and are maintained by Jim. Kilala niyo yun? Jim. The open source project is continuously improved and developed by OBS Studio contributors. Ayan lang. So, what are the benefits of using OBS Studio? So, yung mga main benefits ng OBS Studio is yung mga features niya and yung ease of use and pati yung pagiging libre niya. So, OBS Studio offers a wide range of features for screencasting. Aside from its a free software, it also has powerful features. Ayun yung pagkakaiba ng OBS Studio sa iba't ibang streaming platforms. Pwede ka din mag-streaming sa iba't ibang multimedia platforms like Facebook Live, YouTube,
Twitch, and marami pang iba. So yung easy to use interface makes the process less hassle. Feature also easy to read, so that the users are able to add sources, capture cards, and window images. Sa OBS Studio rin, pwede ka mag-customize ng quality ng videos. Pwede din mag-set ng resolution sa requirements na kailangang i-meet ng kung ano yung gamit mong PC or monitor na gamit mo. And aside from that, sa OBS, pwede ka din makahanap ng available best options by looking through different live streaming and recording settings. Ito pa yung nakita kong advantages sa paggamit nito. So, yung OBS kasi inaalaw niya yung user na makagawa ng kung ano yung desired background niya. And yung pag-move ng information sa OBS, napaka-dali lang. Pati yung pag-duplicate ng mga slides is napaka-bilis lang. So, napaka-efficient niya gamitin. But, medyo may may disadvantages din. Kasi yung OBS Studio medyo mas compatible siya sa macOS compared sa mga Android. And dahil nga sa high quality yung mga features na ino-offer ng OBS, yung kakainin niya sa storage mo is medyo malaki-laki. So, yun lang naman. Hello guys, no. Dito tayo ngayon para ituturo ko ngayon sa inyo kung paano mag-stream through OBS. So, let's start. So, una, ito muna gagawin mo, di ba? Siyempre, magda-download ka muna ng OBS. Tapos, pag na-download mo na yung OBS, bagal ng bagal ng Wi-Fi. Ayan. Siyempre, search mo muna yung OBS. So, pag na-search mo yung OBS, ito agad yung lalabas. Mamili ka kung sa Windows, kung sa Apple, MacBook Pro. So, ito, Linux. So, di ko alam kung ano yan. Siyempre, since Windows tayo. So, ayun. Pag na-download mo yan, siyempre, mag-search mo na rin tong iag.me. Pag search mo yan, hindi agad siya lalabas. Kailangan mo hanapin yung yung, di ba, iag.me. Tapos may lalabas na broadcast on Facebook. Yun. So, pag naka-setup na yan, since di ko na-download yung OBS kasi naka-download yan na-download ko na siya. So, pag na-download mo na yung OBS, ito na. Makikita mo, di ba? Ito kasi naka-setup na to kasi since naka-live na tayo. So, pag starting pa lang, pagkabukas mo niyan, wala to. So, bali wala yan. I-remove mo yan. Yes. Facebook Live tayo. Ayan, Facebook Live. Tapos, itong stream key na to, ito yung dapat na hindi mo iba pang mahagi sa iba. Katulad niya sabi ni Sir, ikaw lang dapat may hawak niyang stream kanyan kasi pag pinagkalat mo yan sa iba, pwedeng makasira yan ng stream mo. Pwede silang makapasok doon sa stream mo. Tapos dito naman sa output, yan, nakaset na yan eh. Forma sa laptop, kung anong kaya. Ayan. Yan, puro default niyan. Video resolution, o bahala. Pero sa mga stream, ito ginagamit nila eh, yung 192x1080. Ayan, okay na yan. So, since okay na yan, dito tayo ngayon sa IAG. So, kiklik mo yan, broadcast on Facebook. Ayan. I-click mo yan. Tagal na. Next mo lang.
lalakihan mo ngayon. So dito, since specific friends lang kasi, wala lang, trip ko lang. So ikaw bahala kung ano nalagay mo. Kunyari, teaching profession, teaching technology, subject natin. Yan. So enter mo lang yan. Yan. Tapos kung anong may gusto kang sabihin, yun, say something, boy. Wala ka na dyan. So, once na natapos na yan, dito ko ngayon sa stream key. Kakapin mo yan. Ito yung dapat di mo pagkakalat sa iba. Privado yan. Ay, click mo na pala yung copy. Napera pa pa yung sarili. So, ngayon, punta na sa OBS. Since, naka-live tayo ngayon, hindi ko siya ma-edit. Pero dyan mo ilalagay yung stream key. Yan. Lalagay mo yun, yung kinapin mo, dito mo ilalagay. Yan, sa stream key. Sa show. Yan. Kaya show, kung makikita mo, tama ba yan. Tapos sabay, click mo tong apply. Sabay, okay. Yan. So, ayun. Tapos, makita mo na. Naka-live ka na sa Facebook. Ay, hindi pa pala. May lalabas dito. Magkukulay green yung go live na yan. Kasi itong IAG, ito yung nagko-connecta between sa OBS saka sa Facebook. Ayan, kiklik mo yung go live na yun. Once na naklik mo na yung go live na yan, ito. Ayun na. Stream ka na. Punta ka ngayon sa profile mo. Titignan mo ngayon kung nag-stream ka. Ang gulo naman ng profile mo. Ayun, naka-stream ka na. Ayun. Nasorog mo yung sarili mo. Narin natin yung sarili natin. Nag-stream ka. So, ayun. Tapos na.